Coastal areas at mga lugar na madalas bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa sa Cagayan Valley, mahigpit na binabantayan. Mga gagamitin sa posibleng rescue operations, nakahanda na rin. Si Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao sa sentro ng balita. Definitely zero casualty ang target po. Yan ang target na makamit ng PDRMO sa posibleng epekto ng bagyong Inday sa Cagayan Province. Kaya naman, ang mga tauhan ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team naka-alerto na. Nakapreposisyon na rin ang mga equipment, floating assets at mga heavy equipment na gagamitin sa pagtugon at pag-rescue sa mga maapektuhang residente. Isa sa mga pinatututukan ng PDRMO sa mga LGU ang flood at landslide-prone areas, lalo na ang coastal towns na lalapitan ng bagyong Inday, gaya ng Babuyan Island sa Calayan. Bagamat hindi ganun ang advisory na baka magkaroon ng storm surge, ang preparation na hiningi natin sa kanila, ang senaryo na baka tumaas yung mga alon. So yun yung preparations ng mga coastal municipalities natin. Naihanda na rin ng Provincial Social Welfare and Development Office ang supply ng pagkain na agarang ipamamahagi sa mga maapektuhan ng bagyong Inday. 8,500 na piraso ng family food packs, 7,000 packs ng tig-5 kilo ng bigas at 1,800 packs ng tig-10 kilo nito ang nasa bodega ngayon ng Kapitolyo. At this point in time, ay nakahanda na ang mga trucks natin, ang personnel natin, ang food stockpile natin, even the non-food, through the help of our other partners. Kaya sa ngayon, ang masasabi ko, handang-handa po ang probinsya ng Cagayan. At para mabilis na makakatugon sa pangangailangan ng mga residente, siniguro ng PDRMO na maayos at gumagana ang mga handheld radio na gagamitin sakaling mawala ng supply ng kuryente at signal sa probinsya, lalo na sa isla ng Calayan. Bagamat maaliwalas pa ang panahon sa probinsya, panawagan ng PDRMO sa lahat, huwag magpakampante, makinig sa abiso ng otoridad para mailayo sa peligrong maidudulot ng bagyong Inday. Mula rito sa Cagayan, para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.